Sis Kasari, good morning, good afternoon, and good evening to all. And happy busy selling mga Sis Kasari sa inyong mga sari-sari store. Ang aming mga kaganapan ngayong araw na ito ay... So guys, galing kami ng palengke kasi naubusan na ako dito ng mga pork chorizo, chicken chorizo, and nagdagdag ako ng mga dressed chicken kasi yung dineliver kahapon guys, ang binayaran ng aking mister ay sumobra ng 1,000 pesos ang binayad niya. So kinuha ko na lang doon, nagkuha na lang ako ng chicken wings. Tapos pagdating namin dito, hindi hindi ko nadaanan ang Lots for Less kasi meron ding mga kaunting groceries at saka mga chichirya sa aking sari-sari store sa bahay. So pagdating namin dito, nandito kasi yung aking, wala nang klase ang aking anak. So kaming dalawa ang pumunta ng Lots for Less at nag-grocery ako doon ng kaunti lang. Mga chichirya, mga ricados at kaunting kulang dito sa aking sari-sari store and meat shop. And then nakakuha ako doon ng 5 kilos na chicken liver, pero ang kilo ay 205. So napakamahal ng chicken liver, pero ngayon meron akong hinihintay na delivery from farmers sa aking mga dressed chicken. Nag-order tayo ng 3 bag na whole chicken at ewan ko lang guys kung ilang kilo ang ibibigay nila sa akin na chicken liver. Okay, at ako ay nagugutom, so nag-coffee muna ako. Okay, kanina guys, ang binamili ko sa Lots for Less ay yung aking, kasi meron akong atomic card. So ginamit ko yung aking atomic card, parang credit card din yan siya kasi si Mr. ay siya yung naiiwan dito, wala kaming credit card na dala kasi siya ang card holder. Tapos 2 beses na yan nangyari, no? Anong una, worth 10,000 yung binili namin sa Lots for Less. Then pag swipe ng cashier sa credit card ng aking mister ay decline daw. So ngayon, sabi ko, ilipat mo sa ibang yung terminal, baka hindi mo na ng maayos. So sabi niya, decline daw, ganyan. Nakakainis guys, no? Kasi minsan yung mga sales lady ay cashier, mga sales lady ay parang tinatamad sa kanilang trabaho at hindi na sila ng maayos sa customer. Okay, tapos na akong kumain ng maruya at ito na lang coffee ang natitira. So pagpatuloy natin guys, so 2 beses na kasi yan nangyari sa amin na nag-grocery kami sa Lots for Less. Tapos anong una, sabi ng cashier kasi ay sir, decline ang card mo. Tapos wala pa naman akong dalang extra money kasi computed na lahat yung aking mga babayaran dito. So yung groceries ay credit card ang pambayad ko. So sabi ng cashier ay sir, decline. So sabi ni Mr. paano ma-decline na ngayon lang namin yan ginagamit kasi guys, hindi namin palaging ginagamit at hindi kami palaging nagsaswipe kasi pagdating ng 30 days kami naman ang mahirapan sa pagbayad ng mga bills, no? Pang-abot lahat ang mga bills, malaki din ang babayaran namin. So yung isang credit card namin, bihira lang namin gamitin yun siya sa mga installment lang namin sa mga appliance, ganyan. Pero may limit talaga ako, kahit malaki ang aming credit limit, may limit talaga ako, no? 10,000, 15,000 lang, ganyan, kasi meron pang other credit cards si Mr. Pag bayad namin, yung pambayad namin ay yung Visa card ng aking Mr. sa BDO, sabi ng cashier ay nag-decline daw. Kasi yung terminal nila ay bagong-bago, yung itap lang ba, parang sa SNR na itatap lang yung credit card, approve na yun siya, no? Lumalabas na yung receipt. So sa Lots for Less ganun ang terminal niya. So sabi ko, baka hindi mo na itap ng maayos, so ilipat mo sa ibang terminal. So paglipat niya, so okay naman, approve naman. So ngayon, kanina kasi wala si Mr. siya ang nagbabantay dito dahil hapon na guys, busy na kami dito, so hindi pwedeng iwanan namin si Marisa lang. So pabuti na lang at ang aking anak ay tapos ng kanyang klase dahil sa bahay lang online, kami na ang pumunta doon sa Lots for Less. Ang sadya ko lang doon talaga ay mamili ng sibuyas Bombay kasi mura lang si Lots for Less, no? Dati ang presyo nila ay 140, pero ngayon guys ay 160 na. So ganyan talaga ang presyohan ng mga sibuyas Bombay pag
regular months. Kasi malapit na ang December, so mahal na ang mga sibuyas Bombay, magmahal talaga yan siya. So, ang total ko sa aking pinamili, ang problema ay ang aking resibo ay naiwan sa sasakyan. So, 8,000 plus ang aking mabayaran. 6,500 lang ang available sa aking Atomic card. So, kinuha ko na yung, sagad ko na yung 6,500 and then ang sobra ay cash ko na lang. Tapos, sabi ng cashier, kasi yung terminal niya ay may nakalagay na Maya. And then, yung sa ibang counter ay BDO na terminal. So, sabi niya, ma'am, anong PIN mo? Ko, wala naman yung PIN. So, inanap ko pa. So, medyo na-stuck kami sa counter. Tapos, meron bang sumusunod sa akin na magpa-punch. Medyo natagalan kami kasi wala naman talaga akong guys. Hindi ko alam ang aking PIN kasi ang nag-download ng Atomy sa aking cellphone ay ang aking mga anak. So ngayon sabi ko, palagi ko nang ginagamit yan dito, pero sa kanina doon ako banda sa may cigarette. So first time kong nagbabayad doon kasi doon talaga ako sa counter 3 or counter 8. So parang counter 1 siya kanina. So sa tingin ko ay pagod na pagod yung cashier and buntis pa naman siya. Ungrateful na siya. Parang pagod siya, ungrateful na sa mga customers. So sabi niya, ma'am, anong PIN mo? Sabi ko, wala naman yung PIN. Kasi palagi ko na yung ginagamit dito, hindi naman naghihingi ng PIN. So sabi ko, ilipat mo sa ibang terminal kasi baka hindi pwede yan. Kasi meron talagang terminal na ganyan kasi Maya yon. Tapos hindi siya lumipat. Yung katabi niyang cashier, nagbayad din ng Atomy, naghingi din daw ng PIN number. Pero ako, wala talaga akong PIN number. Dahil yung mga anak ko lang ang dyan. Wala akong alam sa pag-download. Kasi matanda na ako. Ang mga anak lang natin ang very clever sa paggamit ng mga ganyan. So, tinawagan ng aking anak, yung isang anak ko sa bahay, sabi niya, bakit nakalimutan ni mama yung PIN niya? Ganyan. So sabi ko, ilipat mo na lang sa ibang terminal kasi palagi na akong nagbabayad ng Atomic card dito. Diyan na counter, sa counter 8 or counter 3. So tinawag niya yung supervisor, sabi niya, ma'am, ginamit mo na yan dito? Sabi ko, yes. Palagi akong nagbabayad ng Atomy, hindi naman nanghihingi ng PIN number. So, kinuha niya yung sa kasi sabi ng cashier, hindi daw pwede. So, ungrateful na talaga siya guys, kasi alam ko pagod na siya. So, ako, kalmado lang. So, pag pag tap niya, okay, na-approve naman. So, ako chill lang. Hindi din ako hindi rin ako kinakabahan kasi alam ko na ma-approve yun siya. Kasi, bago lang ako nagbayad ng aking bill on date, tapos marami pa akong credit available. Okay, sino ang nagamit ng Atomic card sa inyo dyan? At baka makarelate kayo. At kahit guys, kahit debit card, ganyan din. Minsan yung mga, minsan ganyan din ang mga cashier. And then, napadjud ganina sa Gmall. Kaya, magbisaya na lang dyan ko, kaya nalagot na ko. Magbisaya na lang dyan ko, nalagot na ko. Last week kasi guys, November 12, nagpalit mi ni Mr. Og ng solar na Christmas light. Kaya ganahan dyan ko ng solar lagi kay wala na kay kailangan mga connection ba nga saksak pa nimo kay butang na ko sa among garden. Unya kay pagabot na mo sa Gmall, wapo jud kaayo ang mga suga, nag-blink-blink, unya colored siya. Tapos dili siya ordinary, wapo kay siya design wapo kay siya design kay murag star ang design niya, nya color. So kato among gipalit 300 pesos. Pag dito, pag testing kay okay kayo, siga ana. Pag abot mo sa mong balay, excited kay ko. Akong butang dahil ako sa ako ang sa akong garden sa balay, sa among kilid, amo koy duha ka bumbil nga dako na ang punuan. So dito na ko gibutang. And then after 3 minutes kay wala na musika. So sige unsa na magana-ana tong iyahang panel. Musika siyang kalit niya, wala na pod. So giuli na mo. Gibalot na ko balik, may gani ang resibo na apa. Gibalot na ko tarong, gibalik na ko sa box, giuli ni Mr. Tapos puti pa yun kayo mag-uli dito. So karon nailisan si Mr. pero kato lang gihapon. Unya gitestingan daw dito, mga 5 minutes daw ni siga man. So ingon si Mr. sige kana na lang. So pag-abot sa balay ako, excited na po kayo ko. Ako na pong gibutang sa mong garden. Pag-abot dito, 5 minutes, wala na po musika. Wala rin kayo kabot 5 minutes. Ikaw pang usaon maginato ni kaduha na talag uli niya. Wapon ta kayo niya. Muro
nagsakit jud akong dugan ba kay 300 gud to nya pagkahuman dili mailisan ingon pud akong mister nga ilisan na to na ato na pud ang ilisan ko sige pero kato nag kurente ato kay wa mag refund na so wala ko kalakaw gahapon so ganiha mi naglakaw kumana mo sa pamalingke diretso mi Gmall dali-dali mi kay ang nabili na rin Marisa mayo dala pagabot ako din kay na akong isa ka anak ka nag-duty sa hospital so wala sa siya na uli di ba na niya akong tindera isa pagabot dito akong gi-complain so tanaw nila ang pitsa so okay pagabot na dito sa second floor kay ipa-observe pag dilag 5 minutes ko sige pasigahan niyo 5 minutes na akong ulat to balag dugay amo to unya kay mukambyo na ang tatong ilang head nila ningon naman po tong cashier nga ma'am kabalo ka ni ma'am ano pa man ni siya ma'am kanang gikulob din yun yung panel niya man po gikulob na muna nga ni charge tag 2 days nya mura man gyapon mamusiga siya hulat sa ma'am ha hulat sa nato ma'am o pila ka minutes ma'am kay kuha na ni kanang atong pasigahon ni ko ayaw na ko paulat-ulat tag 5 minutes kay ganihara na dili na ko gusto ng solar ilisen na lang nag-electric kani o kani kay gitagaan naman ko katong dipili naman ko katong para saksak tag 295 nya 300 man tong kuan ko okay ra na 5 ay na lang ko refund ni ka wa man mo refund mo to gitagaan ko ballpen 6 piso sa nidugang dala ko piso pero nalagot sad ko kay ang cashier pod ungrateful gihapon ganang dili gani siya gusto mo ilis pati ang sikyo kay ano daw karon pagibalik na November 12 pa na mo gipalit ko gibalik na mo na November 14 mao na ni siya ang ikaduha karon November 18 pa siya wala pa ko nalapas og 7 days magingnan ako mo to guys muro to akong mga share bitaw usahay pod ka nang maglikay ka ba nga dili ka maka ano bitaw sa imong isig ka tao pero di gid mo malikayan no nga masuko pod ka labi na ganang dili po ka makasabot ba dili sad ka makasabot labi na sa mga cashier mga sales lady kay mo magini ato ang everyday daily routine nato di ba everyday sa mga sari-sari store bato magitag supermarket makomprata so everyday ang atong matubang is ang sales lady o sa atong tindahan ang atong matubang ang atong customer so kinahanglan jud na kanang nagitaas gitag pasensya kay maka-encounter gitag tao na very toxic so kailangan gyud chill lang gyud ka so inana gyud mo gid na nga mayon ang simbahan nga kailangan mo simba gyud ka matentag holy mass kay para mawala tong venial sin okay so kana lang akong i-share unya medyo taas-taas na akong video 10 minutes okay guys so nainangutan na sa kuha unsa daw ako ang chiller ang akong freezer kato akong kuan sis freezer kay 14 cubic unya dual function siya pwede siya ref pwede siya freezer imo lang siya pero kuan siya digital ang iyahang katong thermostat dili tong liso-liso ba nya naglisod pud mi ana pila ka months pud mi ana nag-antos kay ang ilalom sa freezer nako kay tingala ko nganong dili man maka-ice magtubig sa ibabaw mag-ice kaayo kato diay na mali diay mi og sa settings niya kay dapat negative lang dapat negative 21 man siguro to nya giset lang to namo og negative murag 12 so kuan kayo ang pressure sa compressor mo to nga wala pero karon guwapo na kay siya kay gipatanaw namo sa service center okay kato lang sa palito nimo top glass gid siya kung mag-business ka meat shop or nakay-sari-sari store kailangan glass gyud ang imong chiller glass gyud siya ayaw tong ref kay imong display dili siya makita and then ang imong pong display sa imong freezer dili pud makita kung chest type imong paliton wa pud gid ang glass niya sliding ang iyahang glass sa ibabaw ay slide lang nimo siya kana murag sa ice cream gud kay makita gid siya tanan so ako diri ever since ang ako agyong kuan chiller sa palamig na ko chiller kuan gyud kanang chiller gud na glass ang atubangan tapos sa pag freezer glass top gihapon kay aron makita ang display nimo sa sulod unya kung na kay sari-sari store pwede man ka mag meat shop ka sari-sari store na jud kay palamig kay mo gina siya guys ang pangpaakit nimo sa customer kay syempre ang imong customer uhawon ang imong customer na gikaon ya gusto mag-inom og kanang kuan tubig gusto bisay pa mangitag pantulak so nakay kailangan na kay coke na kay sito perting kusugal sito diri mga zesto yakult na jud kay mga ingon ana kay bisan pag na kay pharmacy nya kuan dili mapud bawal na kay palamig na kay pharmacy so okay gud kayo ang palamig sa dagdag gud na sa atong income mga paninda nato
Okay? So katulong guys akong mga thank you so much for watching my vlog at sa aking mga bagong viewers and subscribers, at hindi ko inakalang yung aking previous vlog guys ay umaabot ng 1.1k views, no? Ako'y masaya na kahit 100 views lang, kahit less than 100, masaya na ako, pero umabot yun siya ng 1.1 views and counting. So thank you so much sa aking mga bagong viewers, silent viewers. Thank you talaga, and hapit na gid ang Pasko, Merry Christmas, amping mo kanunay o dalaygon ang Diyos. Bye bye. Okay guys, ito ang aking Virginia hotdog ngayong araw ng Tuesday, at meron tayong Champion cheese, bagong-bago yan sa Virginia, and then ito yung Champion Jumbo 250 grams, yan yung Champion Mini. So marami tayong Champion, and then cook ham, meron din tayong sweet ham. So meron tayong dalawang klaseng ham, cook ham and sweet ham. Pork tocino, malakas na malakas yan guys dito sa aking tindahan. Then meron din tayong tocino roll, tocino na naka-roll, malakas din yan, 45 pesos ang benta ko dyan. And then ang napakalakas na cheese balls, 500 grams, 92 pesos ang puhunan, 110 ang benta ko sa cheese balls and chicken loop. So meron tayong tatlong klaseng ham. Kasi guys, ang chicken loop minsan tatawagin ng customers ko na chicken ham. Okay, at meron din tayong big shots na king size. Napakalaki ng hotdog na yan. 16 pieces lang ang laman niya. And then ipapasok ko na yan sa freezer guys. Ako'y nagmamadali na kasi may pupuntahan pa kami ng aking mister. So ang pag-arrange guys ay meron akong technique dyan. Hindi kailangan aayusin mo, isa-isahin mong i-arrange sa loob ng freezer, sa mga basket, kasi mamayang alas 3 ay kukunin din namin yan. So ang importante ay maipasok natin siya sa freezer para hindi mawawala yung lamig niya. Okay, at meron din akong meron din akong whole na bangus. So meron akong dalawang klaseng bangus, pang sigang, and meron din tayong pang prito, yung ating boneless bangus. So yan ang technique ko guys, kasi napakaluwag naman ng freezer ko. So sa ilalim ko muna yan ilalagay yan, and then pag mag-close na kami mamayang gabi, yan, dyan pa ako mag-arrange. So ang daming laman ng aking freezer yan guys, at makapal na makapal ang ice niya, at halos hindi ko na slide yung mga basket. So halos hindi na natin mahihila yung mga basket natin dahil makapal na makapal yung mga ice niya. So yan yung mga hotdog na mga big shots, at yan guys, ibubuhos ko na yan siya. Yan, pack na pack, ibubuhos ko na yan siya, and then mamaya i-arrange ko yan. Kasi guys, pag mag-display na kami mamayang mga alas 3, mababawasan yung mga hotdog natin. So medyo lumuwag yan siya. So ang dami nating hotdog dyan, ang dami nating mga nuggets, kasi meron akong 3 case na ino-order, and then yung chicken breast nuggets ay dineliver din ng ahente. Then ito, nandito kami sa Lots for Less kasama ang aking anak. Gabi na guys, and then si Mr. ang naiiwan sa meat shop namin. So pag Coke swak to, dito talaga ako guys sa mamimili dito sa Lots for Less, kasi gagamitin natin yung ating atomic card or credit card, kasi pag sa panel ay cash to cash talaga sila. So nandito na kami, nakauwi na kami sa meat shop, at meron tayong customers. Yan yung display natin, at ito yung ibababa namin sa tindahan. Yung chichirya ay para sa tindahan ko sa bahay, and then magdala din tayo ng mga Coke swak to doon sa aking maliit na sari store. Okay? Okay guys, kami ay nandito na sa meat shop, at ito guys ang pinakasadya ko sa palengke kasi naubusan na ako ng pork chorizo. So ito yung mga order natin. Meron tayong worth 1,000 pesos na pork chorizo na malaki, and then ito ay maliit lang. Tapos meron din tayong pork chorizo na chicken, and then meron din tayong lumpia dito kasi may mabenta din sa akin ang lumpia. Ang bigay sa akin ng aking suki ay 3 for 100.
Ang benta ko dito ay 50 pesos per pack. And nagdagdag ako guys ng whole chicken. Baka maubusan tayo ng pang quarter. And then 10 kilos ang wings natin. Meron pa dito. Kasi kahapon guys, yung delivery ko sa MFD ay sumobra ang bayad ni Mr. ng 1,000 pesos. So kinuha ko na lang ang aking sobrang na ibayad ni Mr. Ito na lang yung kinuha ko. 10 kilos na chicken wings and mga 10 ounce cup and sandubag. Meron tayong sandubag at ito guys ang microwavable na plastic. Mabenta din ito sa akin. And then si Marisa ay nagumpisa nang mag-display dito. So ito na ang display natin ngayong araw ng Tuesday ng hapon. Pero guys, alam nyo itong mga display ni Marisa ay ito yung mga stocks namin kahapon. Kasi hindi pa siya pwede mag-debone sa aking 1/2 carcass. So i-debone ko yon and ito ay ipapasok namin uli sa freezer. Okay, wala ka na nahirapan. At yon yung ating loaf bread. Meron pa ditong kaunti. Yan, meron pa tayong kaunti dyan. So, tawagan natin si Jessie para deliveran na naman tayo ng bagong loaf bread kasi naubusan na ako ng new bake. Okay, at punong-puno ang freezer natin. At may nagtatanong sa akin magkano daw ang freezer na ito. So, ito ay 29,900. Dual function. Pwedeng chiller, pwedeng freezer. Yan. Smile ka dyan. Smile ka dyan.